Hi everyone! Welcome back to my channel. In this video, explain ko lang yung about sa mga relays and kung paano siya ini-install. So, dun sa mga videos kasi na ginawa ko, merong mga part doon na kinakailangan na maglagay ng relay. And then, so dun sa mga nagtatanong kung para saan daw ba yung relay and then kung paano siya install. So, dito masasagot yung mga tanong na yon. Okay, so para saan ba yung relay? Yun yung first question na tinatanong ng iba. Okay, so yung relay kasi ginagamit siya kapag meron kang circuit na nangangailangan ng malaking current o yung mataas na current yung nagfo-flow sa kanya. So ito yung ginagamit. So nagiging ginagamit siya as a switch. Okay, so explain ko by demonstration. Kasi medyo mahirap kapag naggawa pa tayo ng diagram. Minsan hindi rin tayo, mahirap din basahin minsan yung diagram. So okay, dito sa mga to, so bali binigyan ko lang sila, pinagsama ko lang sila, negative, positive. Yan, and then ito yung wire nila. Okay, itong mga ganitong klaseng circuit o yung mga ganitong klaseng load is matataas silang mag-draw ng current. Ibig sabihin malakas yung kuha nila, yung hila nila ng current. So, kung papansinin natin ngayon, no, ito yung battery. Ano lang naman to, motorcycle battery. Yan, kapag ka-connect mo siya, pansinin natin. For example, ito ilalagay ko lang sa negative. Yan, kapag ka-dinikit ko dito, siyempre magkaka-power siya ni ilaw, di ba? Yan. Okay, so ganun siya kakalakas. Kung papansinin nyo, no, itong ibaba ko lang to para hindi masyadong nakakasilaw sa atin. Papansinin nyo itong battery terminal. Ayan. Kapag nilalagay ko to, yun, pansinin nyo to nasunog. Itong part na to. Ayan, kanina nakaangat din yan. So, mag-sample pa tayo ng isa. Mamaya explain ko kung bakit ganito ko siya din-demonstrate. Yan. So, meron tayong another terminal doon. Pansinin nyo kapag nilagay ko siya. Yun. Nasunog siya, di ba? Kasi, malaki yung current na kinukuha nito. Malaki yung power na kinukuha niya. So, itong wire natin, hindi kinakaya. Okay. So, katulad nga na sinasabi ko, kung maglalagay tayo ng ilaw sa sasakyan na katulad nito, hindi naman siya laging diretsong nakalagay. Diba? So, ang usually na gagawin natin, puputulin siya dito, isa sa mga terminal or isa sa mga wires, tapos maglalagay ka ng switch. Okay, so ngayon i-demonstrate ko lang siya. And then, from dito sa demonstration na ito, makikita natin kung ano yung reason kung bakit tayo naglalagay ng mga relays. Okay, so tanggalin ko lang muna to. Yan. So kapag maglalagay tayo, for example, ito pa rin, no? Ito pa rin yung papunta natin sa battery to mamaya. Okay? Pero ang gagawin natin, kung maglalagay tayo ngayon ng switch, puputulin natin siya dito. Kahit saan dito, tapos maglalagay tayo ng fuse. Pero hindi ko na-explain yung sa fuse. Mag-focus lang tayo ngayon sa relay. Okay, so ngayon kakat ko siya dito para maglagay ng switch. Yan. Okay. Ang ginagawa ng switch, eto, meron akong sample na switch dito. Yan. Yan. So, ito yung switch na sample ko. Ngayon, ang gagawin lang naman ng switch, pinagdidikit na ito. Diba? So, kung nakakonect ngayon sa terminal ng battery, yung isang side, yung isang part nung pinatid natin, yan. Ang ginagawa ng switch, dinidikit niya lang. Yan. So, iilaw siya. Okay. Ngayon, instead na ganito yung ginagawa natin, lalagyan natin ng switch. Yan. Ito. So, i-connect ko lang dito sa side na to. And then, yung kabila. Pero, hindi ko siya gagawin. Yan. Doon ngayon papasok yung relay. Kung bakit ko siya gagamitin ng relay. Kasi ayaw kong, unang reason kung bakit tayo gagamit ng relay, is ayaw kong kagad masira tong switch ko. Yan. Which is kasi maliit lang yung terminal niyan sa loob.
Second is para makuha nitong load na to yung kailangan niyang current. Yan. Kasi kapag pinadaloy natin sa mas maliit na wire, katulad nito, tapos ito, wire okay pa nga to eh. Pero yung terminal sa loob nito is maliit lang. Yan. Possible na hindi niya makukuha yung current na gusto niya. Yan. Kaya yun yung reason actually na maririnig natin usually yung mga relays na to na nag-install sila sa mga ilaw. Headlights, for example, or fog lamps. Minsan sa mga busina. Yan, kapag ka mahina. Isa sa mga reason is hindi sila gumagamit ng relay or yung relay is bad na. At hindi na rin nakakadaloy na maayos yung current dito. So yun, yung basically yung reason yun. Yun. Kaya ang ginagawa nila, nagpapalit ng relay or yun sa mga wala, naglalagay para makuha pa rin yung current na kailangan nitong load na to. Okay, so ngayon itabi ko lang itong mga to para explain. Punta muna tayo dun sa punta muna tayo dun sa relay. Explain ko lang kung paano siya gumagana. So yung reason kung para saan siya kanina na explain na natin. Ngayon kung paano naman siya gumagana. Kanina dinemonstrate ko na meron tayong load. And then yung load natin, pinutulan ko ng wire. Yan. So yung wire is diretso sa positive yung isa. Nyari ito yun. Okay. And then meron pa another wire. Kailangan ko rin palang ibalik itong load natin. Yan. Okay. So ito yun. Okay, na kailangan ito nagsuswitch. Ngayon, gagamitin natin siya ng relay. Imbes na itong switch na to, yung diretsong papadaanin natin yung load dito o yung current dito mula sa circuit, mula sa load papunta dito sa switch, papunta sa battery. Imbes na ganun gagawin natin, ang gagawin natin ngayon is gagamit tayo ng relay. Yung relay, ang ginagawa niya, switch din to, bale. Okay? Explain ko lang ngayon. Ayan. So ganito yung magiging diagram niya kung ida-diagram natin siya. Basically, ganyan siya. Okay. Yan. So ngayon, eto is switch din siya. Parang ganito ang ginagawa niya. Ang difference lang nito is mas malaki yung terminal niya sa loob. Kaya niya mag-hold o kaya niya padaanin yung mas malaking current dito papunta dito. Yan. Yun yung difference niya sa mga ganitong switch. Okay, ngayon, ang problema na lang natin is paano natin siya papaganahin, yung switch na to. Wala siyang button. Okay, yan, ganyan. So, dito papasok ngayon itong ating switch na maliit. Yan. So, ito ngayon yung magbibigay ng power dito. Magbibigay ng power sa ating relay para siya yung nagsuswitch. So, pagka sinwitch natin dito, yan. Ito is hindi niya, kumbaga nakaseparate siya dito sa load. Itong ating switch, hindi siya dadaan or hindi siya directly related dito sa ating mga load and battery. Ang pinapagana niya lang dito is itong relay. Yung relay, kung compare naman natin, compare dito, maliit lang yung current na kailangan nito. So, yun yung use o kung paano ginagamit yung relay. Yung switch na to, bibigyan niya ng power to. Pag nagkaroon ng power to, magsuswitch siya ngayon. Bibigyan niya ng power o magko-connect siya dito sa pinutol nating wire kanina. Okay, so explain ko lang yung about sa kung paano ba gumagana yung relay. And then kung paano natin siya mapapagana. Yan. Yan. Kung papansin niyo itong coil na to, nagge-generate to ng, kung parang sa term natin is magnet. Yan. Kung papansin niyo to, though ito is ibang klaseng relay ito, no? Baliktad siya. Imbes na nagko-connect siya, kapag ka nagkaka-power siya, tinatanggal niya. Yan. Currently, ito yung sinasabi nilang normally closed. Normally closed kasi yung circuit niya closed. Ibig sabihin, magkadikit na sila. Pagka normally open, laging ganun. Pero regardless, dito sa video na to, explain ko lang naman kung paano siya gumagana. So, same logic lang naman ito yung normally open. Okay? So, dito, kung papasin ninyo, meron siyang
Usually may diagram to. Yan. Pero kung wala, i-figure out na lang natin. Pero usually ito yun, 86 tsaka 85. So, dalawang gilid. Yan. So, ang ginagawa ng 86 and 85, papansin niyo na. Kukonek ko lang. Yan. Kung naririnig nyo yun, okay. Connect ko lang yung isa para mapakita ko yung action nitong relay. And then, okay, ito. So, kapag binibigyan natin ng siya power, pansinin nyo, yan, gumagalaw itong part na to. Yan. Kapag binibigyan natin ng power to, nagge-generate siya ng magnet. Ito ngayon, yan, itong dito sa part na to, magkakaroon ng magnet, ito, hihilayin niya. Okay. Doon sa mga normally open na mga relay, katulad nitong gagamitin natin mamaya, itong terminal nito is nasa kabila. So kapag hinila niya, didikit siya ngayon. So baliktad lang. But yun nga, katulad ng sabi ko, gusto ko lang pakita sa inyo kung paano gumagana tong relays. Okay? So medyo i-close up ko lang para mas malinaw. Yan. So kung papansinin nyo ngayon, yan. Yan. Ngayon, kukuha lang ako ng isang ng konting strand dito. Yan. Kung papansinin nyo ngayon dito, no, kahit na maliit na strand lang, yan, kinokonek ko siya dito, hindi siya nasusunog. Bakit? Kasi maliit lang na current yung kailangan nitong circuit na to. Okay? So yun yun. Yan. Ngayon, dun masasagot yung tanong natin kung bakit natin ginagamitan ng relay. No? Kapag ginagamitan natin ng relay, itong switch na to, ang bubuhayin niya lang itong relay. Itong relay na to, isang bubuhayin niya yung circuit natin kanina. Itong para sa load na malaki. Yun yung dito sa part na to. So ngayon, itong part na to, dito natin siya ko-connect. Dito. Yan. And so ito is positive. Yan, kumbaga dito yan. So kapag kino-connect natin ngayon to, pag kino-connect natin, binubuhay niya tong wire na to. Kung normal open to. Okay, ngayon i-actual ko siya dun sa talagang yung relay na gagamitin natin para dito sa load na to. Isa-isahin ko para mas malinaw. Yan. So ito yung gagamitin nating switch. Tapos ito yung relay. Okay. So yun yung 87, itong dalawang to. Yan. And then ito yung 30. Ito yung binibigyan natin ng power. Pag naglagay tayo ng positive negative dito, i-connect niya to 30 sa dalawa. So bakit dalawa? Kasi usually tigisa para dun sa kunyari headlight yan or busina, tigisa sila. Pero meron naman na sinasabing 4 pins na normally closed na katulad nitong circuit na to. Isa lang siya and then doon na lang sila nagsasama dun sa wire. Okay, pero dito is pwede mong pag-isahin. Okay, ngayon de-demonstrate ko siya. Yan, ngayon i-connect natin to dito sa socket niya. Kung titingnan natin, ito yung 86 and 85 sa gilid. Yan. Okay. So dito sa so dito is ito yon, yung green at saka yung white. Okay, ngayon de-demonstrate ko siya. So ito yung 85 and 86 na wire. Yan. So ngayon kapag kino-connect ko tong green, yan, ang gagawin niya, i-connect niya yung dalawa. Actually, tatlo. Yung yellow, ko-connect siya dito sa dalawang wire. Pero for this demo, dito muna tayo sa black, no? Okay, so bibigyan ko siya ngayon ng power. Yan. Hindi masyadong kita itong ano natin. Test light, ay yung tester, yan. Yan. So kung papansin niyo, nagkakaroon ng continuity. Yun yung ginagawa ng relay. Yan.
So ito is pinagko-connect niya lang. So same as this red, binibigyan niya din ng power to. So kung tatanggalin ko to, ayan. So yung yellow, i-connect niya dito sa dalawang wires. Yun. So yun yung relay. Mapapansin niyo yan. Yan yung pinaka kailangan natin maintindihan dun sa relay. Yan. So binibigay niya lang ng continuity ito. Yan. Ngayon, ang relay na to kailangan niya ng power. Okay? Katulad nitong ginagawa natin. Kailangan niya ng power. So doon ngayon papasok yung ating doon papasok ngayon yung ating switch. So hindi ko muna tatanggalin dito to. Okay. So ngayon, itong switch is ilalagay ko na siya. Ngayon confident na ako na pwede ko siyang ilagay kasi alam ko na ang binubuhay lang ng switch na to is yung relay, hindi yung load. Okay, so bubuhayin ko siya nang lalagyan ko lang dito. And i-connect ko siya dito sa binibigyan natin ng power kanina. Okay. Yan, so I hope dito hindi pa rin nakakalito yung aking explanation. Okay, yan. Okay, explain ko lang yung ating circuit. Okay, so ngayon, ito is nangangailangan ng power para i-close niya yung relay. Itong katulad nito. Para paggalawin niya to, and then i-close niya. Ganun. Okay, so ito nangangailangan ng power para magkaroon ng continuity to. Ngayon, meron na siyang negative. Okay. Yan, so meron na siyang negative. Kailangan niya ng positive na signal. Ito yon. Itong positive natin na dapat didiretso dito, nilagyan natin ng switch. Na kapag pinindot ko to, yan, magkaka-power na siya. Okay, ngayon, itong switch na to is, ang binubuhay niya lang is itong relay. So ngayon kapag in-on off ko to, yan, I think dapat marinig niyo yung click ng relay. Yan. Yan, yan. Okay. Okay, so ngayon, kung papasinin natin, kompleto na tong circuit para dito sa relay. Okay, ngayon ang kailangan na lang natin, gamitin natin yung relay para bigyan ng power kanina itong ating load. Okay. So, medyo ilayo ko lang para mas kita. Kanina is nilagyan natin to ng power na negative. So, balik natin ngayon. Ang pinutol natin kanina is yung red, which is yung positive. Meron ng negative line itong ating load. Ang kailangan natin is yung positive. So ngayon, itong part na to, yun yung dapat magbigay ng positive power. Yan, ang positive power dito. Ngayon, ilalagay natin ngayon to dito sa ating diretso sa battery. Yun din yung usually na maririnig nyo dun sa mga naglalagay ng relay is diretso sa battery. So dito sa part na to, nakadiretso bale yung relay natin sa battery. Wala siyang dinadaanan na kumbaga walang patid to, walang maliit na wire. Yan. Ngayon dito sa part na to, kapag sinuswitch natin, di ba? Nagkakaroon ng power. Nagkakaroon ng continuity yung yellow dito.
So kapag ka nagkaroon ng continuity, dahil letters nakakonect sa positive, magkakaroon ng positive din tong dalawang line. Okay? So ngayon, kapag ka tinap ko ngayon dito to, yan, isa muna na para makita nyo. Red. Yan, red. Yan, so pagka binuksan natin yung ating switch, magkakaroon ng bubuhay niya to, and then kukonect ngayon to. So try natin ngayon. So yun. Okay. Yun yung kumpletong circuit natin para dito sa pag-install ng katulad nito. Kung busina man to, or ilaw, or actuator, depende na lang sa kailangan nyo. Kung ang kailangan nito is katulad nito, no? Kunyari, meron tayong existing na circuit na katulad nito, and then ang laging buhay sa kanya is positive. And explain ko lang yung yun, kung paano yung ibang way ng paggamit sa kanya, or kung paano siya gagamitin. So kung ito is laging buhay natin is positive, so lagi nako-connect sa battery for example, and then ang walang power ngayon is negative, di ba? So kailangan ang bibigyan natin ng line dito is negative. So tatanggalin natin ngayon dito to, so negative, yan. So ilalagay natin dito, tinanggal ko siya sa positive, and then ilalagay ko siya sa negative. Okay, ngayon pagka sinuswitch ko to, ang nagpo-flow na dito is negative. Okay, so ilalagay ko to ngayon, isa sa mga to. Naka-on pala siya. Okay, so ilalagay ko siya sa black para may color coding pa rin tayo. Pero it doesn't matter kasi same signal naman yung lalabas dito. Okay, kapag kainan ko ngayon to, ayan, nabubuhay siya. Ayan. So depende sa pangangailangan ng circuit ninyo kung ano yung kailangan mong bigay na line sa kanya, kung negative ba or positive. Dito ka na lang mag-base nun. Pero itong circuit natin kanina na pinakita ko para sa relay, ganun pa rin yun. Okay guys, thank you for watching. I hope nakatulong to kahit paano sa mga nagtatanong, lalo na dun sa page natin or sa channel natin na nagtatanong kung paano mag-install ng relay, or yun, kung ano bang kailangan kong relay, yan. So dito sa pag-explain na to, I think kahit kayo na ngayon is kaya nyo mag-decide kung anong klaseng relay yung kailangan nyo bilhin para sa project na inyo. Thank you guys for watching. I hope you subscribe to this channel, and God bless everyone.